lahat ng basta lahat po ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa at kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa at dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay BP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ang kanilang mga sinasabi, kagagawan ito ni Chis Escudero. Yan ang kanilang Kaya, since balaki daw si Chis Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So, yan ang kanilang motibo. Kung dati, si BP Sara Duterte lang ang kanilang ino-operate, yun ang kanilang ino-operate. Ngayon po, lahat ng sagabal para sa impeachment ni BP Sara Duterte, tulad po ni Chis Escudero, ay kanilang ino-operate. Sisiraan, gagawa ng istorya, kung ano-ano, pahihinain sa Senado. Ang daming issue ngayon. Meron pa nga issue sa Senado kaya siya daw nagmamariwana or something like that. May naamoy. Pero wala naman nakita. Hindi, alam mo, ako, against ako dyan. Kahit po ako nandito po tayo sa Europa, ang dami nag-aalok dito. Mga, wala mga ganyan-ganyan. Against po tayo dyan. Kasi hindi ko talaga trip yan. Basag trip lang yan. Hindi ko gusto yan. Pero kunwari, kung meron mang naamoy, hindi ko alam kung ginawa yun sa labas o sa loob. Ngayon, tila ang sinisisi, puro yung leadership sa Senate, di ba? So, yun ang lahat na ngayon, talagang from the financier, from every issue, talagang ipinupukol, itinuturo doon sa Senate President. Para talaga matanggal o siguro iniisip ng mga demonyo ma-demoralize, 'di ba? Para yung mga sumusuporta sa kanya, ayaw na namin 'yan kasi ganito. Gawain nila 'yan eh. Ganyan ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Lahat didiniin yung confidential pa na walang kakwenta-kwentang issue, yung sa COA na biglang kinlear naman ng OWA. So yan ang ginawa kay BP Sara Duterte. Ngayon, tila yan ang ginagawa kay Senate President Chis Escudero. Alam nyo, si Chis Escudero, hindi naman po yan maka-Duterte. Sa katunayan, malapit nga yan sa First Family. Makikita nyo naman na i-invite siya doon sa gathering ng First Family. So ano yan? Hindi yan Duterte supporter. Pero sa kanya kasi, ang maganda lang sa kanya, pagdating mo sa trabaho, patas po siya. Di ba? Makikita nyo naman yung kanyang paano hinandle yung impeachment. As a matter of fact, dapat nga hindi nag-convene di ba? Yung Senate Court Actually, napaaga pa na isang araw. So, yun yung mga bagay na patas naman po yung kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan at itong demonyong gobyernong ito. Sino ba ang demonyo? Banat ba? Klaruhin mo. Iba-iba kasi pangalan niya nagbabago. Minsan Bida-Bida, Jollibee. Minsan Tamba. Minsan Bonjing. Hindi ko na maintindihan ang pangalan nito. Kaya pwede ba pangalanan na lang nating demonyo? Hindi kasi ugali nito, ugaling demonyo At hindi lang sa ugaling demonyo talagang ito may maitim na balak sa bayan natin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, I will justify what I'm saying. Baka akala ninyo biro-biro lang ito. Hindi, totoo. Kasi walang matinong tao nagagawa ng mga ginawa dito nang hindi siya demonyo. Baka nga napusiso ito Napusis ng greed. Hindi, alam nyo may mga ganun Hindi lahat ng possession, yung possession lang na gumagapang sa pader. Hindi lang ganun. You are possessed by your own greed. Pwede yan. Yung talagang ang nakikita mo na sa lahat ng mga bagay, pera.
Yun ang malamang. Hindi natin alam. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito, pag-usapan muna natin itong kay Chis Escudero kasi grabe ho itong issue na ito. Napakabigat tuin ito. O, pasok. Asher, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresista ang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Aga hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag pangunahan banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Di ba nga? Ayun, oo naman. Mas polite. Karang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po ang sino ba boss niyan. Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niyan kasi yung pangalan niyan may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Eh hindi, yun nga yung ano doon yung malisya, ika nga May malisya kagad Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal? Di ba? Parang, I mean, kanina ba siya pumunta? Di ba sa speaker yun? Demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Sila yung dalawang magka-partner. Si speaker sa lower house, yung sa upper, di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. Aga nilinaw naman ni Senate President Chis Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Alam nyo, malinaw kasi dito mga kababayan. Napakalinaw po dito na ang kanilang motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isang Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Hindi ko na lang sasabihin itong Senate President na ito ay mahilig ho ito sa political color. Pansinin niyo kung sino ang nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang
yun ang kanilang record, ika nga. So ibig sabihin mga kababayan, ngayon pa lang kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next 3 months or so, di ba? Ay yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang kung ano yung ginawa nila kay BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte pagdating sa corruption, ang linis po niyan. Sabi ko nga sa inyo nung isang bagay na naikwento sa amin dati, hindi ko na sasabihin kung sino, pero basta talagang very trustworthy na tao. Sinabi sa amin nung naupo yan si BP Sara Duterte bilang mayor ng Davao, talagang unang ginawa niyan, binayaran ng lahat ng utang, nilinis lahat ng finances ng Davao. 'Di ba? Alam nyo, doon pa lang makikita mo na itong tao to napakalinis. And yet, ganun ang ginawa. Talagang niyurakan yung kanyang pagkatao sa korupsyon keso yung confidential funds. Mantakin mo ha. Una-una, ang baba ng confidential funds ng OVP. Okay? Pangalawa, hindi lang siya. Ang dami pang mas mataas, doble, triple, 4 times ang confidential funds. Pero ang sinisilip lang ay yung siya. Ngayon, ang sinisilip naman kung ano-anong biyahe, wala silang masilip kasi hindi naman po gumagamit ng pera ng taong bayan si BP Sara Duterte pag biyahe niya. So talagang yun yung kanilang inaano na itong taon to, korupsyon, bla 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 bla. Kung paano nila binaligtad yung strength ni BP Sara Duterte, which is anti-corruption, ay ginagawa nilang yan ngayon kay BP Sara Duterte bilang quote-unquote corrupt. Pero alam mo, ladies and gentlemen, ito rin ang sa tingin kong gagawin kay Chis Escudero. Kasi alam nyo, ako po, hindi ko po gusto yan si Chis Escudero ha. Kahit noon pa, di ba, may mga desisyon niya na hindi ako pabor, okay? Per se, yung tao, wala akong masabi, okay? Hindi ko kasi, ako, tandaan ninyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, dun sa pagkatao niya, wala akong, kasi, ang alam ko lang, jowa siya ni Heart Evangelista. Pero, from the corruption, wala naman na nasasangkot sa kanya, wala naman pong naging iskandalo yan, 'di ba? Nag-aantay nga yung iba pero hindi totoo. Pero wala, 'di ba? Pero pagdating sa mga political ally niya, medyo questionable sa akin yun. Tulad nung pag-attend natin niya kay Marcos, ganyan-ganyan. Pag-dikit-dikit niya kay First Lady, ganyan. Pero kasi hindi naman yun ang dapat nating maging basihan. Ang dapat nating maging basihan ay yung kanilang ginagawa. It's not the person. Yan ang lagi niyong tatandaan pag kayo'y banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. And ilang beses kong pinuri yung kanyang pag-handle pagdating po sa impeachment. Dahil sabihin na natin ng lahat, malapit siya sa First Lady, pero napakapatas niya pagdating sa pag-handle ng impeachment. Okay? Ang patas na patas as in, pinakikinggan niya kahit wala nang kwenta yung sinasabi ni Ontiveros. Kahit wala nang saysay yung sinasabi niya, natitis niya pa kung ako yung binato ko ng mikropono yun Gago! Hindi, kasi wala naman ng kwenta, tsaka yung argumento niya, alam mo yun, biro lang sa pagbato Yung argumento niya, pang grade 1. Totoo naman halatang hindi lawyer, mantakin mo magsinungaling ka. Doon mismo sa Senate habang nagdedebate kayo pagdating po doon sa unanimous. Ako nga, gusto ko nga sanang sabihin na unanimous stupidity. Pwede ba yun? Lahat ng kalamnan mo, katangahan. Hindi pwede sana kung pwede ko lang sabihin yun Kaya lang hindi pwede. Hindi man ako senador. Hindi ko na sasabihin. Pero ganun ka-obvious yung mga mistakes ni Ontiveros, and yet pinakikinggan pa rin ng Senate President. Hinahayaan niya pa rin pumutak ng pumutak. As in, hindi niya binabara. Hayaan mo lang, sige lang. Yan ang opinion mo. Sige, botohan tayo. Bahala ka sa buhay mo.
Hindi, makikita mo wala siyang condescending statement against Ontiveros. Ano yun eh, pansin na pansin yun. So, ibig sabihin lang, si Chis Escudero patas. So, yung akusasyon nila, hindi, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ang labo ho nun. Diba? Halatang idinidikit lang nila para sa 2026, yung sa February, yung pagpasa ng impeachment. Sigurado kong isang sasabihin at sigurado kong yan ang ika-campaign nila, the removal of Chis Escudero as a Senate President. Yan ho talagang sa tingin ko. And the way to do it, kung ano-anong, tingnan nyo, may mga expose na lalabas dyan. At Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang